Okay, now it is being recorded. Tama ba? Can you see recording now? Yes, ma'am. Okay, okay. O, sige, start na tayo ha. Start na, game na. So we will start off our discussion with anatomy and physiology of the nervous system. Anatomy and physiology of the nervous system. Pag inaral mo yung module natin, napakaganda ng pictures doon. So kahit na hindi na tayo mag-picture, pagkatapos ng lecture ko, you go to our modules and study the modules again. Okay? All right. So the nervous system, as everybody understand or remember, I hope you remember, meron tayong central nervous system tsaka peripheral nervous system. You remember that, I'm sure. And the central nervous system is composed of the brain and spinal cord. Very good. And the peripheral nervous system is actually made up of the spinal nerves and the cranial nerves. The spinal nerves and the cranial nerves will participate in the development or in the development of our somatic somatic nervous system, and autonomic nervous system. Autonomic nervous system. So what will make up the somatic and the autonomic nervous system? The spinal nerves and the cranial nerves. So pag sinabi nating somatic nervous system, ano to? These are the nervous or the spinal nerves that innervates innervates our skeletal muscles for voluntary action. Okay, pag sinabi nating autonomic nervous system, this will innervate our. Okay, very good. Kaya nga autonomic, 'di ba? Parang independent, 'di ba? Yung mga involuntary organs. Okay, like the smooth muscles, the cardiac muscles, the different glands. Yeah. So pag mga involuntary, that is your autonomic nervous system. And remember that the peripheral nervous system are actually coming from branches of the spinal nerves and the cranial nerves. Okay? Class, am I fast or okay lang? Nakakasunod ba tayo? Okay lang o mabilis? O, answer tayo sa chat. Okay lang. Okay, nakakasunod. Very good. Very good. Ayan. Magchat-chat tayo ha para magising ka ha. Oh, nakakasunod. Very good. Okay, so we will start our discussion with the central nervous system. Central nervous system. Actually, class, meron akong PowerPoint nito eh. So I can give you pictures. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi. Para buksan mo ang module mo sa dashboard. Okay? Buksan ang module sa dashboard. You have a very, very nice picture, care of Miss Lim, ng mga dinidiscuss ko ngayon. Ang ganda-ganda. So please read them, ha? Kung hindi mo mababasa ang Brunner and Sodart, which of course I want you to read them, you read our modules. That's so nice. Okay? So, meron yan sa dashboard natin under module, CU1. Inopen ko na yan eh. Dok, Hindi pa ba sorry siya? po, wala pong laman sa'min po. Walang laman ang Bale po canvas. sa modules po namin, for example, meron po siyang week 1 to ano, and so. Tapos kapag po inopen yung week 1 kunwari, wala po siyang laman. Teka, baka hindi ko pa na-publish. I-check ko mamaya, ha? I-check ko mamaya. Mamaya, pagkatapos ng lecture, hindi muna tayo mag-off sa Zoom. I'll check the canvas and you check it again. Okay? Baka hindi pa ako alam ko nag-publish ako eh. Pero pag hindi pa, hindi nyo makikita pag hindi ko pa na-publish. Okay? Okay. Wala pa ang canvas. Okay? Hintayin natin ang canvas. Darating din yan. Okay? Pag hindi, please follow up with the concierge. Okay? Pagka bibigyan naman kayo ng sagot ng concierge, pag hindi pa rin kayo sinasagot ng concierge, sabihin niyo sa akin, ako ang mag-a-ask niyan. Okay? Sige. Please remind me, pagkatapos ng lecture, I will open the canvas and I will publish the first CU, tapos sabihin niyo sa akin kung nakikita niyo. Let's go back to our discussion now. Let's start off with the central nervous system.
Okay. The central nervous system. What are the parts of the brain? Dito muna tayo sa brain. What are the parts of the brain? The brain is a very complex structure. Napakaraming function ng brain na yan. But we will be talking about specific functions that are necessary for our discussion. So let's talk about the different parts and the different functions. Okay? Then first we have the brain is composed of the cerebral hemispheres. Okay? Anatomy, naalala mo, meron kang right and left cerebral hemispheres, or this is also being referred to as cerebrum. Okay, sabi nila, kapag daw ikaw ay right-handed, mas dominant daw ang left cerebrum. Pag ikaw daw ay left-handed, mas dominant daw ang right cerebrum. Okay? Diyan nag-umpisa yung topic ng multiple intelligences na lahat tayo may kanya-kanyang talent at may kanya-kanyang intelligences kung ano ang dominant side sa brain. Okay? Kapag ka daw right ang dominant, ikaw ay left-handed, tama ba? Okay, ay mas maganda raw ang iyong talent sa sa art, sa poetry, sa music. Kaya yung mga painter, most of them are left-handed, di ba? Pag naman daw ikaw ay right-handed, the left hemisphere is dominant. That will be more on logic, reasoning, science, etc. Huwag kang mag-alala kasi ang nursing, lahat sakop yan. Kailangan mo ng right, kailangan mo ng left. Okay? So, kailangan natin lahat yan. Okay? Now, the cerebral hemisphere, I'm sure you have seen the cerebral hemispheres already, di ba? Meron kang right, meron kang left, and they are actually connected together by a structure called corpus callosum. Kapag nakakaano ka na sa canvas, kapag ka nakatingin ka na sa canvas, makikita mo itong picture ng cerebral hemisphere. So if I'm going to draw, pasensya sa drawing, napakahirap mag-drawing dito. Okay, if you're going to draw, this is your cerebral hemisphere, one side. Okay, and the cerebral hemisphere is composed of different lobes of the brain. Alala mo yan, di ba? Lobes of the brain. Sige nga, sagutin mo nga to. What is the largest lobe of the brain? The largest is, mag-chat ka nga dyan, mag-chat ka nga. What is the largest lobe? Ang pinakamalaking lobe ng brain. Answer? The largest lobe is the? Frontal po. Okay, very good. The largest lobe is the, ayan, thank you, frontal lobe. Ayan, very good. You have the frontal lobe. Okay, this is the frontal lobe. This is the parietal lobe. This is the occipital lobe. And this is the temporal lobe. Okay? All right. So these are the different lobes of the brain. Again, what is the largest lobe? The largest lobe is the frontal lobe. Okay, ito yon. This is the frontal lobe. Ayan, frontal lobe. Parietal lobe, occipital lobe, tsaka temporal lobe. Okay, lagyan natin ng marker para sa inyong mga pinagsusulat. That's your frontal lobe. This is your parietal lobe. Okay, this is your occipital lobe. Ayan. And this is your temporal lobe. Okay. Ang dami-daming function ng each lobes of the brain class. Now, we will be talking about the function that is more important for our discussion. Ma'am, yung iba po, hindi na namin papansinin. Of course not. Alam mo yan, kailangan mong magbasa ng libro. Hindi porket hindi ko sinabi sa lecture ay hindi kasali. Maliwanag ha? So gusto ko tayo ay nagbabasa. Read your books. Si Brunner and Sudard pa rin ang libro natin. So, kailangan magbasa tayo. Okay? Okay. So, the largest lobe of the brain is the frontal lobe. Okay? So, this is now responsible for higher intellectual function. Higher intellectual function. Ito daw ang very important for cognition. Cognition, how you think. Okay? Cognitive function, intellectual function. Okay. Meron din daw dyan behavior. Yes, the frontal lobe has something to do with the behavior of the person. Okay? Okay, ano pa? Sa frontal lobe class, nandiyan din ang motor area.
Okay, the motor area. The motor area contains the motor neurons. Okay, the motor area contains the motor neurons. Specifically, ang tawag natin doon, upper motor neurons. Upper motor neurons. Okay, upper motor neurons. Okay. At saan pupunta to? These upper motor neurons will supply our skeletal muscles. They will supply our skeletal muscles. So from the right hemisphere, the motor neurons will supply, mga anak makinig ka ha, the left side of the body. The left side. So again, yung right hemisphere, saan ang susupply niyan? Left side of the body. Left side of the body. Yung left hemisphere, anong sinusupplyan niya? Right side of the body, right side of the body. So pag right, saan ang punta? Sa left side of the body. Pag left, saan ang punta? Sa right side of the body. Okay? So the innervation of our motor neurons from the brain, ang tawag doon, baliktaran eh. So ang tawag dyan ay contralateral innervation. So pag sinabi mong contralateral innervation on one side of the body. Tandaan mo na, sasabihin ko na sa inyong lahat to, para pag nakadiscuss na natin to, alam mo na to, ha? Kaya pag ang isang pasyente na stroke sa kanan, na-stroke sa kanan, na-stroke sa kanan, sa kanan na brain, sa kanan na brain, saan ang paralysis? Right or left? Right or left? Magchat-chat kayong lahat. Gay. Right or left? Right or left? Okay, very good. Ayan, very good. So, kapag sa kanan, sa left ang paralysis. Pag sa left naman ang stroke, sa right naman ang paralysis. Okay? Alright. So, pag nagkaroon tayo ng problem, there will be paralysis, ma'am. One side of the body lang. Oo. Anong tawag doon? Kapag ka one side of the body lang. Pagka weakness, ang tawag hemiparesis. Okay, this is weakness on one side of the body. One side of the body. Pag paralysis, ang tawag hemiplegia. Hemiplegia, this is paralysis on one side of the body. Paralysis on one side of the body. Okay. Hemiparesis, hemiplegia. Okay? Okay. Do you understand? Nakakasunod ba tayo, class? Yes or no? Yes, okay. Thank you. Magchat-chat ka para gising ka. Kahit nagsusulat ka, that's okay. Very good. Okay, this is very important, ha? Another function of the frontal lobe is that the frontal lobe contains your Broca's area. Broca's area. This area is responsible for expressive speech. Expressive speech, okay? Anong ibig sabihin ng expressive speech? Ibig sabihin nito, gusto mong magsalita, alam mo kung anong gusto mong sabihin, and you are able to say it. Sabi mo, sabi mo sa isip mo, gusto kong sabihin, napapasa ako sa MS2 at magiging nurse na ako agad, ha? At nasabi mo yon. Nasabi mo. Okay? Expressive speech. Ang function na yon ay nasa Broca's area. Okay? Ayan, nasabi mo sa sarili mo, ha? Pumasa ako at magiging nurse ako at kahit na online ang class namin, I'll become competent nurse. Gusto mo yun eh. Nasabi mo yon. Expressive. Broca's area ang responsible that. Is that clear? Yes or no? Yes, okay. Miss Rui Bibar, you raise your hands. May tatanong ka ba? Okay, Evita, mag-chat ka. May tatanong ka ba? You raise your hands? O napindot lang to? Nang hindi sinasadya. Evita, andyan ka ba? Anak Jem, complete your name. Complete your name in the, pindot mo lang yung pangalan mo and then
Ayun, napindot lang daw. Oh. Mag-ingat sa mga napipindot lang ha. Baka kung anong mapindot mo dyan, ha? Okay. All right. So, another function of the frontal lobe is that, sorry muna pala, Broca's area muna pala tayo. So, pag sinabi natin Broca's area, ano to? Speech. Speech is speech. Expressive. You're able to say what you want to say. Okay? Pag na-stroke ang patient natin, tinamaan ng Broca's area o nagka-tumor ang patient natin, tinamaan ng Broca's area, may problema ka ba sa pagsasalita? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes. Very good. Okay, very good. Ang tawag natin doon ay aphasia. Okay. Sa problem with speech because Broca's area is affected, ang tawag natin ay aphasia. So kung Broca's area ang natamaan, ang tawag dyan Broca's aphasia. Or this is also called expressive aphasia. The patient will not be able to speak out what she wants. Halimbawa, tinanong mo yung patient mo, Tay, ano po ba yung gamot ninyo sa high blood? Okay? Ang gustong sabihin ng patient, ang gusto niyang sabihin, ang gamot niya, halimbawa ang gamot niya, Calci Black. Halimbawa lang Calci Black. Alam niya yun. Gusto niyang sabihin. Pero pag nagsalita sa sasabihin sa iyo, ano yun and the patient becomes very frustrated kasi hindi niya ma-express. Anong tawag sa problema na yon? Expressive aphasia. Again, ang tawag doon ay expressive aphasia. May problema ka ba sa pag-communicate? Yes, very good. Pag alam mo ang function and there is alteration in function, you will know your signs and symptoms. Okay, so that is for your frontal lobe. Okay, and then we have the parietal lobe naman. Pag sinabi mong parietal lobe, marami ring function ito. But one very important function, nandiyan naman ang sensory area. Sensory area. Ibig sabihin, lahat ng sensation na papasok sa katawan natin at aakyat sa utak natin, lahat yan pupunta sa ang lobe, parietal lobe. Parietal lobe. Okay. Parietal lobe. Okay. So yung pain sensation, naramdaman ng katawan mo, aakyat sa parietal lobe. Yung touch sensation, naramdaman mo, aakyat sa parietal lobe. Maliwanag po, maliwanag po. Yes or no? Yes. Okay, very good. O, makinig ka ha. Ma'am, lahat ng sensation? Yes, lahat ng sensation. Lahat. O, makinig sa sasabihin ko ha. Yung pain, yung temperature, at yung light touch, yung pain, yung temperature, at yung light touch, okay, makinig ha, galing sa kanan, papasok sa spinal cord, pupunta sa kabilang side, aakyat sa left parietal lobe. Ulit, galing sa kanan, papasok sa spinal cord, pupunta sa kabilang side, then aakyat sa left parietal lobe. So ang pagpasok ng pain, ng temperature, ng light touch ay contralateral. Galing sa kanan, saan pupunta na parietal lobe? Sa kaliwa. Galing sa kaliwa, saan pupunta na parietal lobe? Sa kanan. Okay, maliwanag yan ha? Ma'am, paano yung iba? Yung iba, kagaya ng deep touch or deep pressure, okay, touch or pressure, yung vibration, at saka yung proprioception. Ma'am, ano po yung proprioception? This is what we call position sense. Position sense. That's your proprioception. That's your position sense. Okay? Sila, ang innervation nila, ang pupuntahan nila the same side. So yung nasa kanan, papasok sa kanang parietal lobe, yung nasa kaliwa, sa kaliwang parietal lobe. Okay?
Ano lang ang contralateral? The pain, the temperature, and the light touch. Pero yung vibration, yung proprioception, yung deep pressure, yung deep touch, same side of the parietal lobe. Ang tawag ipsilateral. Anong ibig sabihin ng proprioception? Position sense. No? Halimbawa, pinapikit kita. Tapos sabi ko sa iyo, itaas mo ang kanan mong kamay. Tinaas mo ang kanan mong kamay. Alam mo kung saan mo dadali ng kanan mong kamay. Kasi meron kang position sense. Okay? Yun ang proprioception. Nakakaramdam ka. Hindi ka manhid. Ayun. Parietal lobe. Okay. Yung aray sensation, that's pain sensation. Saan papasok yan? Aray, parietal lobe. O, di ba? Aray, parietal lobe. Very good. O, ngayon, sabihin natin, ma'am, paano pag na-stroke si patient? Na-stroke si patient, tinamaan ang parietal lobe. Do you have sensory deficits? Magkakaproblema ba sa sensation? Yes, the patient may have numbness and tingling sensation. Numbness and tingling sensation. Anong tawag doon? Ang tawag doon ay paresthesias. Di ba? Ang tawag dyan ay paresthesias. Numbness and tingling sensation. Okay? Being able to identify by senses. Halimbawa, kahit naka-online tayo, narinig mo, nagsasalita ako, kilala mo yung boses ko, ay, kilala ko yon, si Doc A yon. Okay? You identify me by your sense of hearing. Okay? Halimbawa, yung cellphone mo, hinawakan mo yung cellphone mo, tapos pag hawak mo pa lang sa cellphone mo, alam mo na cellphone yan. You identify it by touch, even without seeing that. Okay? Okay. Ma'am, paano pag tinamaan ng sensory area and you will not be able to identify by senses anymore? Aba, pinahawakan ko sa'yo, nakapikit ka, hawakan mo yan, ano yan? Pakiramdaman mo, ano yan? Ma'am, hindi ko alam, ano to? Hindi mo maramdaman kung ano yan. Pinakinig sa'yo yung boses. Ma, hindi ko alam kung sino yan eh. You will not be able to identify by senses anymore. Ang tawag sa problem na yon, class, ay agnosia. Okay? Agnosia is inability to identify objects by senses. Objects by senses. Nawala yan kasi nasira ang parietal lobe. Paano masisira? Pwede bang na-stroke ang patient mo? Yes. Pwede bang nagkaroon ng traumatic brain injury ang patient mo? Yes. Pwede bang nagkaroon ng tumor ang patient mo? Yes. Okay? Yan. Pag alam mo ang function at nagkaroon ng alteration ng function, you will know the signs and symptoms. Okay. Parang tinuturuan ko na kayo kasi pag nagpathophysio ka, alam mo na. Habang nag-a-anatomy tayo, alam na natin ang signs and symptoms kapag nasira. Okay. Are you done writing? Yes or no? Not yet, ma'am. Nagsusulat pa. Tapos na. Hindi pa po, ma'am. Hindi pa. Okay, sige. Sulat lang. Okay. O, yung mga hindi pa tapos, pag tapos na, sabihin mo, done na ha, kahit mag-chat ka. Okay? So again, ano nga yung largest lobe of the brain? Frontal lobe. Okay. Asaan ang Broca's area? Frontal lobe. Nasaan ang sensory area? Parietal lobe. Nasaan ang motor area? Frontal lobe. Okay. Anong ibig sabihin ng aphasia? Aphasia, hindi makasalita. Di ba? Hindi niya masabi yung gusto niyang sabihin. Ayan. Expressive aphasia. Okay. Oh, everyone done already? Miss Ruby Bibar, are you done already?
Tapos na, aphasia, unable to speak. Very good, anak. Pero expressive yan, ha? Kasi may isa pang aphasia na sasabihin tayo mamaya. Okay? Are you done? So I will erase the board now. Okay? Erasing the board now. All right, very good. Oh, now let's continue on. Another lobe of the brain is what we call the occipital lobe. Occipital lobe. Okay. And this is our center of vision. Center of vision. So pag na-stroke ang patient natin o nagkaroon ng stroke ang patient natin o kaya nagkaroon ng tumor ang patient natin, tinamaan ang occipital lobe, what problem do we see in our patient? The patient will have a problem called visual disturbances. Visual disturbances like nanlalabo yung paningin, blurred vision. Blurred ang vision ng patient mo. O kaya class, the patient will have diplopia, naduduling ang patient natin. O kaya, isang side lang ang nakikita niya. Okay, halimbawa, yung left side, hindi niya nakikita. O kaya yung right side, hindi niya nakikita. Ang tawag doon, half side lang ang nakikita, hemianopsia. Anong tawag dyan? Visual disturbances. Visual disturbances. Okay. So, ma'am, di ba ang nakakakita sa atin yung eyes natin? Oo. At yung eyes na yan, magse-send ng nerve fiber papunta sa occipital lobe. Papunta sa occipital lobe. And later on, Carlo, do you have a question? I saw you raise your hand. Sa Yes. ano po yung ano po yung physical manifestation nun? Diba sa diplopia po naduduling? Yung hemianopsia, anak? Ano po yung apo? Okay, yung hemianopsia, anak, one side of the environment lang ang nakikita niya. Halimbawa, nakadiretso yung tingin mo. Pag diretso yung tingin, yung right side, hindi niya nakikita. Yung left side lang ang nakikita niya. Or yung nandito sa side lang. Yung pag ano po yung tawag sa akin sa Tagalog? Yung para nakatingin po sa malayo pag kinakausap niyo? Yung po ba yun? Hindi anak, hindi. Yung pasyente ang pag-usapan natin, ha. So yung patient, pag tinetest natin ang eyes ng patient, 'di ba dapat ang patient's eye ay nakatingin lang diretso sa Snellen's chart, 'di ba? Gano'n, nakadiretso lang siya. Hindi gagalaw ang mata. So pag nakadiretso lang ang mata ng isang taong may hemianopsia, ibig sabihin hindi niya nakikita yung one side. Ang nakikita lang niya yung isang side. Ang tawag doon hemianopsia. Okay? Ganon din yung kanan. So, palimbawa, nakadiretso siyang ganyan, ang mata hindi niya nakikita yung sa kanan, ang tawag dyan, hemianopsia. Class, i-discuss natin to pagdating natin sa discussion ng cranial nerves. I-discuss ko pa yan further. Okay? Maiintindihan mo yan further. So, class, ito yung eyes papunta sa occipital lobe of the brain. Ang tawag natin dito sa area na to ay optic pathway. I-discuss ko to sa inyo. Optic pathway. So mula sa mata, papunta sa occipital lobe, ang tawag dyan, optic pathway. So, pag may problema sa mata, may problema sa optic pathway, may problema sa occipital lobe, may problema ka ba sa vision? Yes. Okay. Occipital lobe. Huwag kayong mag-alala, i-discuss ko pa further yung optic pathway when we go to the cranial nerves. Okay? Alright. So, puntahan naman natin yung isang lobe ng brain. This is called the temporal lobe. Okay. Sa temporal lobe, ma'am, ano naman ang nandyan? Alam mo ba, nandyan sa temporal lobe, meron din tayo dyang part na magdidictate ng behavior ng patient. Alam nyo ba na yung temporal lobe malapit sa tenga, di ba? Oo. And there is a very nice communication of the ears to the temporal lobe. So, nandyan din kasi yung hearing natin. At dyan din pupunta ang smelling
at saka ang taste sensation. So it goes to the temporal lobe and the temporal lobe will interpret. Okay. Alright. Okay. Ano pa? Alam mo ba na sa temporal lobe, meron pang another speech area? Sa frontal lobe, meron kang Broca's area. Sa temporal lobe, you have the Wernicke's area. Wernicke's area. Yung Broca's area, yung pagsasalita mo, nasasabi mo. Okay, na-express mo yung sarili mo. That's your Broca. Pag sinabi mo namang Wernicke's, eto class yung Wernicke's, ang tawag dito ay receptive speech. So when you say receptive speech, this is responsible for your speech comprehension. Comprehension. Being able to understand what a person is saying. No, halimbawa, nagsasalita tayo. Ang sabi mo, papasa ako sa exam, magiging nurse ako, papasa ako sa MS2, kakayanin ko to, kahit online to. Yan. Naintindihan mo ang sinabi ko, di ba? Yes, okay. Naiintindihan, comprehension, okay? Ang tao na tinamaan ang Wernicke's area, ang tao na tinamaan ang Wernicke's area, okay? Pag nagsalita siya, hindi mo maintindihan yung sinasabi niya. Okay, walang thoughts. Yung comprehension, malabo. No, halimbawa, sabi niya sa'yo ganito, o, di ba, online, tapos kumain. Hindi pwede lumabas. Kasi nga, ganon ang problema nung kapitbahay nahulog sa hagdan. Ano daw? Ganon. Walang comprehension. So, pagka ganon ang problema, sa temporal lobe yan. Anong tawag doon? Ang tawag din doon, Wernicke's or Wernicke's aphasia. Or ang tawag din dyan, receptive aphasia. May problema ka rin ba sa communication? Yes, very good. Okay. Halimbawa naman, ma'am, yung Broca, tinamaan na, tsaka yung Wernicke's, tinamaan pa rin. Okay. Anong mangyayari? The patient will suffer from what we call global aphasia. Global aphasia. Na stroke, ha? Nagkaroon ng traumatic brain injury. Tinamaan pareho. So, anong tawag sa aphasia? Global aphasia. Tinamaan pareho. Bakit tinamaan pareho? Ang tawag doon, malas. Ha? Okay? So, yan yung global aphasia. So we're done with all the cerebral hemisphere, di ba? Sa cerebral hemisphere lobes, we have frontal, parietal, occipital, tsaka temporal. That's your cerebral hemisphere. Okay. Ano pa? Ano pa ang parts ng brain? Ano pa? Okay. Meron pa tayong isang part ng brain, ang tawag natin ay cerebellum. Okay. Kaya daw siya tinawag na cerebellum from the word little cerebrum. Okay. Kasi para siyang maliit na cerebrum. Little cerebrum, cerebellum. Ayan. And this is also called cerebellar hemispheres. Ang tawag din dyan, cerebellar hemisphere. At para siyang cerebrum, meron siyang right cerebellar hemisphere tsaka left cerebellar hemisphere. Okay. Ano po ang function ng cerebellum? The function of the cerebellum is for equilibrium. Ano nga yung equilibrium? Equilibrium or balance. Equilibrium or balance. Okay? And coordination. Equilibrium, balance, and coordination.
Okay. Saan nga galing ang paggalaw ng skeletal muscle natin? Sa frontal lobe. Sa frontal lobe. Pero ang galaw ng katawan natin, hindi lang basta gagalaw. Kailangan ba nababalance ang paggalaw mo? Yes. At ang pagbalance na yan, kaninong function yan? Saan function yan? Cerebellum. So, ibig mong sabihin, ma'am, ang cerebellum natin pumupunta rin sa mga muscle ng body natin para sa balance. Yes. Pero ang innervation ng cerebellum ipsilateral. Ipsilateral. Ibig sabihin, yung right cerebellum ang ini-innervate yung right side ng body. Yung left cerebellum ang ini-innervate yung left side ng body. So, ipsilateral. Ipsilateral. Is that clear? Yes, magsusulat ka. That will be your very good notes for review, ha? At pag natapos natin ito, sana next year, anak, sana nasa school na tayo, sana. Okay? You will be on your CA already. Papasa, dapat positive tayo. Ma'am, lahat naman daw pumapasa sa online. O, good luck. Tanungin nyo yung mga nag-SOST. Hindi po sila, meron pong hindi pumasa. So, kailangan nating maging maayos, ha? Okay. If you cannot attend, it's okay. We will send you the recording para makinig kang mabuti to. Okay? Ma'am, question. Pag may problema sa cerebellum, ma'am, meron bang nai-stroke na sa cerebellum? Yes. Okay. Hindi siya makalakad. Nawawala siya sa balance. Okay. Ano ang sign na yun? Ang tawag doon, ataxia. Pag sinabi mong ataxia, this is a wide-based gait. Nakabuka ka pag naglalakad. Nakabuka ka pag naglalakad, parang lasing. Very good. Kasi will not be able to walk through a straight line because of cerebellar problem, ataxia, wide-based gait. Okay? Alam nyo, nagkaroon ako ng patient dati, nagkaroon siya ng cerebellar atrophy. Lumiliit yung cerebellum niya. So, hindi siya makalakad kasi hindi siya makabalance. We do not know the cause. Cerebellum. Okay? Importante ang cerebellum, definitely. May risk for injury ba pag natamaan yan? Yes. Okay? That's ataxia. Uy, health assessment. Kailangan, alam mo to. Naalala mo yung Romberg's test? Romberg's test. Paano nga yun? Papipikitin mo yung patient, tapos nakatayo ang patient, tapos itataas niya yung isang paa niya. So the patient will stand on one foot alone. That's Romberg's test. Sa isang taong may problema sa cerebellum, kaya ba niyang gawin yon? No, hindi niya kayang mag-balance. Okay? Coordination naman. Pag sinabing coordination, kasama ang cerebellum dyan, class. Ang isang health assessment mo dyan, yung tinatawag nating finger-to-nose test. Finger-to-nose test. Yung ganito, sasabihin mo sa pasyente, ito yung pasyente ha, gumanyan po kayo, ganyan kayo. Okay? Tapos, ikaw yung examiner, nakaganyan ka. Okay? Tapos yung pasyente, ito. Okay, ilalagay niya ang finger niya sa ilong niya, tapos ituturo niya doon sa finger ng examiner. Yung examiner naman, ililipat niya ng ililipat yung kanyang finger. Okay? Naalala mo to? Okay. So, dapat ba nakakasunod ang patient? Yes. Ang tawag doon, finger-to-nose test. So, yan ay coordination test. Cerebellum. Okay? Alright. So, another part of the brain that is also responsible for this coordination is what we call the basal ganglia. Is what we call the basal ganglia. The basal ganglia. The basal ganglia is composed of group of nuclei. The group of nuclei responsible for fine motor movement,
fine motor movement, and coordination. Fine motor. Pag gumalaw ang kamay mo, gross yan. Pero pag nagsulat ka, fine yan. Pag gumagalaw lang ang body mo, gross movement yon. Pero pag nagsasayaw ka na, fine motor yon. And that is the responsibility of the basal ganglia. Okay? The basal ganglia is composed of the group of nuclei. Para pag nakita mo sa picture, maalala mo, ay, ito yung basal ganglia na sinasabi ni Doc A. Okay? So the basal ganglia nuclei are composed of one, we have the caudate nucleus. Caudate nucleus. Okay? Then we have the globus pallidus. Globus pallidus. Okay? And then we have the putamen, ha? Putamen. Bawal sabihin sa Tagalog, dapat slang English, putamen. Kapag sinabi mo yan sa Tagalog, at ang tigas pa ng dila mo, ha? Magagalit si President. Kailangan putamen. Okay. That is the responsible ng putamen. That's a nucleus of the basal ganglia. O makinig. Pag nasira ang cerebellum, anong mangyayari? Ataxia. Not being able to balance. Pag nasira ang basal ganglia, do you alter the coordination and fine motor? Yes. Pag nasira ang basal ganglia, class, yung kamay, yung daliri niya, nanginginig-nginig na gano'n, no? Nanginginig-nginig. Anong nakikita mo? Nakikita mo ay tremors. Nagte-tremors. Nanginginig-nginig siya. Tumitigas siya. Nagkakaroon siya ng movement disorders. Movement. Ma'am, yan ba yung restless? Yung akatisya, gumaganyan-ganyan, o yung gumaganong-ganon? Yes. Ang tawag doon, movement disorder. Okay? Example ng bukod sa tremor, ang tremor ay movement disorder. So, yung movement disorder, wait lang ha, para maganda, para tama. Ulitin natin. Pag may problema sa basal ganglia, what do you see in your patient? Movement disorder. Example, tremors, nanginginig. Another example is balismus. Naku, ano yan, ma'am? Alam niyo yung balismus? Balismus is an outward and jerky throwing of extremities. Okay? Parang ganito. Kita niyo to ha? Parang ganito. Ganon ang ganon yung patient. Ganyan ang ganyan. That's balismus. Voluntary or involuntary? Involuntary. Pag isang side lang ang gumagalaw, isa lang gumaganyan-ganyan. Alam nyo, nagkaroon ako ng pasyente na ganyan when I was a medical intern class. Ganyan siya ng ganyan, ganyan siya ng ganyan. Isa lang. So pag one side lang ng upper extremity ang tawag, hemibalismus. Hindi niya makontrol, nakokontrol niya, hahawakan niya. Pag nawala naman sa control, babalik na naman siya. So it is involuntary. Pag nasira, maraming movement disorder. Yung iba yung Korea. Class, I want you to see this, ha? Makikita nyo to, YouTube mo lang to, makikita mo paano ginagawa nila. Yung Korea parang nagda-dance, gumaganon yung mukha, gumaganon yung mga kamay, yung katawan, gumaganyan din, para siyang nagsasayaw. Involuntary. Is there a risk for injury? Yes, very good. Okay? Sa group of nuclei. Bukod sa basal ganglia, ano pa yung group of nuclei natin? Another group of nuclei aside from the basal ganglia is what we call the thalamic nuclei. Thalamic nuclei. Okay? So, eto meron tayong thalamus. This is the largest of the thalamic nuclei. Largest. Okay. Okay. There is yung thalamus daw nagkakaroon ng connection dun sa ating cerebrum for thinking process. So ito yung nagpa-process, processing of information to the cerebrum. Okay.
Nagpa-process doon sa thalamus, sa cerebrum. Tapos, merong isang thalamic nuclei, maliit lang, nasa ilalim ng thalamus, pero napaka-importante. Anong tawag? Hypothalamus. O alam mo yan, first year ka pa lang sa nursing, alam mo na that you are loving a person from the bottom of your hypothalamus, di ba? Ang sabi dyan, nandyan daw yung seat of emotion. Ako, maraming function ito eh. Meron din daw tong endocrine function. The hypothalamus actually will, very good, will control the endocrine system. Will control the endocrine system. Alam mo ba, sa hypothalamus, nandyan din yung thirst center natin. Nandyan din yung hunger center natin, di ba? Yes, yung nagko-control ng BP, etc., etc. So, ang daming dyan. Nandyan nga pala rin yung vomiting center, di ba? Meron tayong vomiting center. O, nandyan din sa hypothalamus. Uy, very good yun, ha? Parang may bumulong sa akin. Yung temperature regulatory center. Andyan din yan, di ba? Nandyan din yung vomiting center. Ang dami-daming function ng hypothalamus na to. Ang liit lang yan. And then another thalamus is called subthalamus, at saka epithalamus. Subthalamus at saka epithalamus. Subthalamus at epithalamus. The subthalamus and epithalamus will serve as relay stations, daanan ng impulses, relay stations of impulses. Okay. So, bukod sa basal ganglia, we have another group of nuclei. Ang tawag ay thalamic nuclei. Okay? Alright. Ala, ayan yung ating brain. Ang daming function. Pag nasira, alam mo na kung ano ang clinical manifestations. Pag nagkaroon ng injury or nagkaroon ng problem. Okay? Alright. Okay, listen ha. Now, there is a group of or different parts of the brain that will contribute for overall emotion and behavior. Ang tawag natin dyan, class, the limbic system. Yung ibang libro, ang tawag limbic lobe. Okay. Okay, ito tawagin nating limbic system. And this will be a contribution of different parts. So what are the different parts that are contributing for this limbic system? Okay, sa limbic system. Okay, ngayon lang nagka-net. Sige anak, papasukin mo. Okay lang yan. Papasukin mo. Sabi mo, Papasukin ko siya. po. Yes, Sige po. yes. So it's okay. It's okay. Alam nyo, humahaba na ang lecture ko ha. Okay lang ba sa inyo to? Yung ibang estudyante raw, ayaw daw nila ng mahabang lecture. Okay? Gusto nila mga 30 minutes lang. O, baka may magsumbong sa kanyo kay Tulpo, kawawa naman ako. O, matitibi nga ako, Tulpo naman. Okay. So, limbic system, this is responsible for overall emotion and behavior. Overall emotion and behavior. And what are the parts that will make up the limbic system? The parts that will make up the limbic system, we have the, of course, we have the hypothalamus, syempre. Ano pa? The frontal lobe. Frontal lobe. Ano pa? The temporal lobe. Ayan. So they will make up the temporal lobe. Temporal. Ayan. So they are responsible for overall emotion and behavior. Kaya class, tandaan mo ha, pag na-stroke sa frontal lobe, o kaya nagkaroon ng tumor sa frontal lobe, o kaya nagkaroon ng traumatic brain injury sa frontal lobe,
Nagkakaroon ba ng behavioral changes? Yes. Sa hypothalamus, ganun din. Yes. Sa temporal lobe, ganun din. Pwede. Yes. Okay. Napanood nyo ba yung sa ano, yung pilabas ni Alessandra De Rossi tsaka ni Paulo Contis? Oh, puro Netflix inatupag mo. Okay, napanood nyo ba yon? Di ba may tumor? Di ba? Naapektuhan ba ang behavior? Yes, very good ha. Napanood ko yun eh. Naiyak ba kayo doon? Oo nga. Oo, ako rin iyakin ako, 'di ba? Sa Going Bulilit nga naiiyak ako eh, ha? Di lalo na sa mga may patay-patay. Naku, Diyos ko Lord, sabi ko, ba't ko ba pinanood tong palabas na to? Ano ba? And if you're a doctor or a nurse or a student in the medical field, you understand, 'di ba? Nakakaloka. Okay? Anyway, oo nga, sad nga ang pwede na rin yung ending. Happy na rin yon. Okay. Siyempre, lahat tayo gusto natin and they live happily ever after, di ba? Anyway, so ito yung ating limbic system. Alam nyo ba? Oh, by the way, are you done writing? Can I erase? Can I erase the board? You tell me. Yes na ba? Yes. Oh, yes na. Yes na. Yes. Done, 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 done. Yes, yes, yes. Hindi pa. Meron pang hindi pa. Sabi mo lang wait. Pag hindi pa, wait. Okay. Mr. Sarad, are you here? I would like to look for you. Opo. Ayun, no? I'm happy to... I can see you. Hapon Mahal po, na. ma'am. Nasa labas po ako eh. Okay. Makita ba ako, ma'am? Hindi nga kita makita eh. Makikita rin Nahiya ako kita. eh. Ayun, nakita na kita. Ayan, I saw you already. Okay. Nasa labas ka. Nako, kailangan malakas ang internet. O sige anak, ha? Anyway, may notes ka naman. I know. So, please follow through, ha? Okay, follow through. Okay lang tayo malate. Walang problemang malate. Okay, na-erase na? Done na ba, everyone? Yes? Done na. So, I'll be erasing them now. Okay. So, pag sinabi nating limbic system, this is responsible for overall emotion and behavior. Ma'am, pag nasira po yan, do you see problems in a patient? Of course. Will that be affecting the behavior? Yes. You know, they experimented this on monkeys. Okay? Sinever nila or tinanggal or inalis or sinira yung limbic system. Nilagyan nila ng problema sa monkeys. Okay? You know, monkeys, these animals are very sociable. Yung iba nga ginagawang domesticated ang mga monkeys, di ba? And they are very close to their family. Laging kumpul-kumpul yung mga yan. Laging magkakasama yan. Ha? Di ba? Mahilig akong manood ng Animal Planet. Na-amaze ako dyan. Okay? So ang ginawa nila, tinanggal nila or sinira yung limbic system and they observed the behavior of the monkeys. You know what happened? These monkeys become antisocial. Which is not very common sa mga monkeys kasi they always come in groups, di ba? Ano pa? They have loss of fear. Nawalan sila ng takot. Ang mga monkey, ang daling takutin yan, tatakbo agad yan, di ba? Yes, okay. O ano pa? The patient or the monkey, the monkey becomes a voracious eater. What an adjective, ha? Siguro saksakan ng katakawan to. And they become also sexually pervert. Okay. And these clinical manifestations are explained by what we call Kluver-Bucy syndrome. So ang tawag dito, Kluver-Bucy syndrome. So imaginein mo na lang, class. Is it possible kaya that chemicals, especially drugs, can cause this damage to the limbic system? Kaya most of these patients are becoming like this, no? Antisocial, they don't fear the law anymore, voracious eater, they become sexually pervert, they become rapists, di ba?
Oo, 'di ba? So ang tawag nga natin diyan, they become criminal minds already. Maybe because it is altered by the chemicals they are taking in like drugs. Alam naman natin yung mga effects ng drug. And the mind is very complex as well. Mahirap i-explain what is happening. Okay, so ma'am, 'di ba yung iba na re-rehab naman, nagiging okay naman sila? Okay, oo. Pero yung iba natutuluyan. 'Di ba? Okay. Siguro ako, I would say, depending on the amount of drugs that they have taken in already. Yung iba tala, nagkakaroon ng mental disorder because of drug, 'di ba? Drug-induced psychosis, right? Yes. Okay. So this is your limbic system. Are you done writing? Can I erase now? Yes? Yes. Okay. Anyway, pwede pa ako magsulat dito. Okay, inside the brain class, we have what we call the ventricles of the brain. The ventricles of the brain. Ano po yung ventricles? These are fluid-filled cavities inside the brain. So ito ay mga butas lang. Mga butas na may lamang fluid. Anong fluid ang laman? Obvious ba? Ang fluid na laman ay CSF. Cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid. Nasaan ang CSF natin? Nasa ventricles of the brain. The brain. Ventricles. Okay. Anong ventricles? Fluid-filled cavities. If you're going to see the ventricles of the brain class, if I'm going to draw them, diba? Yung cerebral hemisphere, okay? Isa sa kanan, isa sa kaliwa. You have here, the lateral ventricle. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Mga anak, butas lang to ha. Butas. Butas. Okay? Okay, butas lang yan. Okay, then they join together. Nagjo-join yan together to go to the third ventricle. This is the third ventricle. Okay? Then they will go to the fourth ventricle. The fourth ventricle. Okay? And then they will go to the spinal cord. Padiretso sa spinal cord. So, ibig mong sabihin, ma'am, may CSF din sa spinal cord? Yes. Yes. Butas lang to ha. Butas. Okay. Ito at ito, ang tawag dyan, class, we have the lateral ventricles. Lateral ventricles. Okay? Ano ang laman? CSF. Okay? Ito, ang tawag dito ay the third ventricle. The third ventricle. Okay. Ma'am, bakit third ventricle? Malamang, ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3. Diba? Okay. And this one is called the obvious ba? Malamang, ang tawag dyan ay fourth ventricle. Ang talino natin. Okay? Okay, so anong laman? CSF. And they are connected by the following. Okay, so yung nagko-connect dito sa lateral ventricle, yung CSF pupunta sa third ventricle. This is what we call interventricular foramen. Interventricular foramen. Ayan, ang tawag dyan, interventricular foramen. Okay? Yan yung nagduduktong doon sa lateral ventricle at saka doon sa third ventricle. Okay. Ito namang nagduduktong sa third ventricle at sa fourth ventricle. Ang tawag natin dyan ay aqueduct. Cerebral aqueduct. Cerebral aqueduct of Sylvius. Ayan. Cerebral aqueduct of Sylvius. Ayan. Cerebral aqueduct of Sylvius. Ayan. Okay. Tapos ito, di ba, ito yung sa spinal cord. Bago makapasok yan sa spinal cord, okay, actually meron yan 2 daanan eh. Ito, sorry nagkamali ako ng drawing. 2 daanan dito, ayan, papunta sa spinal cord.
we have the median and the lateral. Bago pumunta dito sa spinal cord, sorry naman sa drawing. Okay. Ayan, bago pumunta dito sa spinal cord. Dito na yung spinal cord. Okay? So, meron kang median foramen. Ayan, ito ang tawag dito, median. Ito ang tawag dito, lateral. Okay, ito ang tawag median foramen. Butas lang po, butas, butas, butas. Ano ang laman ng butas? CSF. This is the lateral foramen. Okay, at yung huli, syempre, yung nasa spinal cord. Ang tawag dyan ay spinal canal. Ayan, ay, sorry. Ang tawag dyan ay spinal canal. Ano ang laman? CSF. Cerebrospinal fluid. By the way, the median foramen, ang tawag nila, the foramen of Magendie. Magendie foramen. Ang arte, ma'am. Pag nagkaanak ka, pangalanan mo ng Magendie. Ito naman, ang tawag nila ay Luschka. Luschka. Ano ba spelling mo? Luschka foramen. Ayan. Okay. Again, anong laman yan? CSF. Very good. What is the function of the CSF? Meron daw tayong 500 ml per day production of CSF. Pero there is continuous absorption, continuous napoproduce, nawawala, napoproduce, nawawala. Okay. Such that ang natitira lang is 150 ml of CSF continuously present. 75 ml nasa brain, 75 ml nasa spinal cord. Pero ang production per day is about 500 ml. So, kailangan nawawala sa utak natin yon, nade-drain yun sa venous system, tapos mapoproduce ulit, made-drain, mapoproduce, made-drain, mapoproduce, made-drain. Kapag dumami ang CSF production, ang tawag doon hydrocephalus. Common ba sa baby? Oo. Yes. Sa fetus, di ba? So paglabas ni fetus, class, ang laki-laki ng ulo niya. Di ba? Yes. Oo. Kasi dami nung kanyang tubig sa loob. O, question. May hydrocephalus din ba pag matanda na, adult? The answer is yes. Yes. Okay. Kaya lang, hindi nalalaki yung ulo kasi sarado na yung mga skull bones. Tama? Oo. Anong tataas? Tataas ang intracranial pressure. Nerve pressure. Okay. So ano nga ang function ng CSF ulit? The CSF act as a cushion. Shock absorber yan. Na pag tumama yung ulo mong ganon, nakalog ng ganon, because of the fluid, meron siyang cushion. Hindi matindi ang impact. Kaya pag nagkaroon ng brain injury, the impact is so severe, hindi siya kaya ng CSF. Pag sumobra talaga, yung dagok talagang ganon. Sumobra, ay nako, hindi siya kaya ng CSF. That will cause too much injury to the brain. Okay? So these are the ventricles of the brain. Fluid-filled cavities. Butas. May labang CSF. What is the function of the CSF? Cushion. Very good. Are we done writing? Tapos na ba? Can I erase the board now? Yes or no? Pakisulat sa group chat natin. Mag-chat tayo. Yes or no? Yes, 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 yes. Done na si Beverly, si Allison, done. Si Claudine, done na. Si Wilna, done na. Si Alisa, done. David, done. Okay. Magsusulat kayo ha. Magsusulat. Okay, napaka-importante yan. That will be your review. Kaya nga, ang tiyaga ako mag-lecture, no? Iniisa-isa ko pa to, no? Dapat nga sa inyo na lang, bahala na kayo sa buhay nyo eh. Kaya lang, this will be for the review. So, mas madali pag ikaw ay nasa CA na. Okay, so done already. So, I'll be clearing the slides now.
Okay? All right. Okay, now let's proceed to another part of the brain. So meron tayong cerebral hemisphere, meron tayong cerebellum, meron tayong nuclei inside, and then we have, of course, the brainstem. Okay? The brainstem. The brainstem is called the vital center of the brain. At sasabihin ko kung bakit tinawag na vital center of the brain yan. Okay? Bakit? The brainstem contains your midbrain, okay, your pons, at saka medulla. Ma'am, ang tawag nila buntot ng brain. Kaya nga brainstem, may buntot. Diba? Okay, so if you're going to draw again the brain, diba? Ito yung cerebral hemisphere, halimbawa, naka-open ako, naka-open ha. Naka-open. Andito yung midbrain, ayan yung midbrain, ayan. Tapos ito yung pons, this is the pons, ayan. Ayan yung pons. Tapos this is the medulla, ayan. And then the medulla will go out to the foramen magnum and continue on to become your spinal cord, di ba? So ito yung midbrain, pons, at saka medulla. Siyempre, mas magaling ka mag-drawing sa akin. At nakita ko sa picture mo yan, mas maganda sa picture yan, kaya burahin na natin yan. Okay? So bakit siya tinawag na vital center of the brain? Kasi class, the respiratory center. So you remember, nandyan sa pons at sa medulla. Yung nagko-control ng respiration natin, respiratory center. Okay, nasaan to? Nasa pons at saka medulla. Nasa pons at saka medulla. At yung cardiovascular center nasa medulla. Kaya class, isipin mo to ha, kapag ang patient natin na stroke, tinamaan ng brainstem, delikado to, yes. Okay? Kung nagtataka kayo, ma'am, yung kapitbahay namin ilang beses na na-stroke yun, no? Hanggang ngayon, buhay pa, oh. Hindi makasalita, may paralysis, lahat na ng mga frontal lobe, tinamaan. Pero kung maliliit na blood vessel lang ang involved doon, he can survive that. Pero pag tinamaan ay brainstem, naku, kabilis ng buhay. Kasi nga, nandyan ang vital center. Okay? Hindi lang yan. The brainstem serves also as the origin of cranial nerve. Brainstem, dyan ang origin of the cranial nerves. Origin of the cranial nerves. Okay? Anong cranial nerves? Cranial nerves 3 and 4, saan galing? Sa midbrain. Cranial nerves 5, 6, 7, and 8 galing sa pons. At ang cranial nerve 9, 10, 11, and 12 ay galing sa medulla. So, if you are testing your cranial nerve function, do you also check the brainstem function? Yes. Bakit? Saan ba galing yon? Sa brainstem. Ma'am, nawawala yung 1 at saka yung 2. Yung 1 galing sa nose at yung 2 galing sa eyes. Again, saan galing ang 1? Sa olfactory valve sa nose. Saan galing ang 2? Sa eyes. Saan galing ang 3 and 4? Sa midbrain. Saan galing ang 5, 6, 7, 8? Sa pons. Saan galing ang 9, 10, 11, 12? Sa medulla. That's your midbrain. Very good. Now, another important function of the midbrain is the area where substantia nigra is located. Nandyan ang substantia nigra. Okay. Ma'am, ano pong ginagawa ng substantia nigra? The substantia nigra class is a dopamine secreting neurons. Dopamine secreting neurons. Okay? Dopamine secreting neurons. So, nagpuproduce ng dopamine ang substantia nigra, ma'am? Yes. Yes. Okay. Anong tawag natin sa dopamine na yan? Ang tawag natin dyan, neurotransmitters.
neurotransmitters. Okay. At yung brain daw natin, class, if I may going to continue on with this, is actually composed of excitatory neurotransmitter at saka inhibitory neurotransmitter. Excitatory, stimulate, na i-stimulate. Nakaka-produce ba yan ng impulses? Yes. And when you say inhibitory, obvious ba? You stop impulse transmission. You stop impulse transmission. Plus, ang sabi sa libro natin, ang function daw ng brain natin, dapat daw balance ang excitatory at ang inhibitory neurotransmitter. The excitatory and the inhibitory neurotransmitter should be balanced. Should be balanced. It should be balance. Okay. Kasi pag nawala sa balance, magkakaproblema tayo. So para maging okay ang function, dapat balance. Examplean ko ha. Example. Example, we have the basal ganglia. Ano nga ang function ng basal ganglia? Fine motor movement and coordination. Fine motor movement and coordination. Naalala mo yan, di ba? And this will happen with interplay of neurotransmitter. Okay? Okay. Okay. Ganito. Drawing natin. Halimbawa, ito ang basal ganglia. Okay. Ang basal ganglia, dapat merong excitatory neurotransmitter, at mayroong inhibitory neurotransmitter. Dapat daw to ay balance, balance, balance para mag-function very well. Balance. Ayan. Okay. And the inhibitory neurotransmitter is the dopamine coming from the substantia nigra. Okay? This is the dopamine coming from the substantia nigra. Ayan. And the excitatory neurotransmitter is acetylcholine. I'm sure you know acetylcholine. So, tandaan mo, pag nasira ang substansya nigra, magpuproduce pa ba ng dopamine? Hindi na. What will happen to dopamine now? The dopamine will Stop decrease. impulses. Yun. Ano mangyayari sa acetylcholine? Tataas yung acetylcholine. Tama ba? So, magkakaroon ka ba ng imbalance? Yes. Yes. Do you alter the function of the basal ganglia? Yes. Yes. Ano nga makikita mong problema? Movement disorder. So, dapat daw sa brain natin, the neurotransmitter should be balanced. Naku, Carlos, sorry. Nag-wait ka pala. Naku, nakita ko kasi yung Dan. Sorry na, anak ha. Di bale, meron namang recording. You can go back to the recording. Okay? Okay, so this is our brainstem. Okay, so before we go to the spinal cord class, alam nating lahat na bukod sa CSF na nagpo-protect sa brain for caution, meron din cover ang brain natin. Anong tawag sa covering? Meningi. Okay, very good. These are called the membranes of the brain and spinal cord. Nakokoberan, di ba? So yung brain at spinal cord natin covered by a protective coating. Okay? Halimbawa, class, ito ay brain. Halimbawa, ito ay brain, ha? Okay. One protective structure sa brain natin ay the bony protective structure. Anong tawag natin sa bony protective structure? We have the skull.
Okay, so ito yung skull. Ayan, ito yung skull. Okay. Tapos, meron tayong Dura mater. Ayun, very good. Mater. Ayan yung dura mater. O, naalala na nila yung anatomy. Tapos, this is covered by the arachnoid matter, Arachnoid. meninges. Meron din ito sa spinal cord. Yes. Tapos meron sa dito ang tawag ay pia mater. Ang tawag ay pia mater. Okay? So if you're going to have it, class, we have this is called the skull. Okay? This is called the dura. This is called the arachnoid. This is called the pia mater. Okay, so if you're going to have it, ano to? The bony covering, skull. Protective ba yan? Yes, and this one is called the dura mater. Means durable, tough. Diba? This is arachnoid. Bakit tinawag na mater, ma'am? Mater kasi is a Latin word for mother and they are very protective, you know that. Okay, so these are, do we create spaces in between? Yes. Anong tawag natin dito sa space na to? Ang tawag natin dito sa space na to? Okay, anong tawag natin dito sa space na to? Anong tawag Ngayon? natin dito sa space na to? Okay? So, ang tawag natin, between the skull and the dura, you call it the epidural space. Ayan, ang tawag doon ay epidural space. Dito sa ilalim ng dura, subdural space. Dito sa ilalim ng arachnoid ay subarachnoid space. Ayan. Subarachnoid. Okay? Doc, nakamute po kayo, Doc. Oo, anak. You copy first. I'm talking to my son. Wait lang. Okay po. Kausap niya kasi. Okay, are we done copying? Tapos na? Yes? O, baka hindi pa tapos. Yung iba magsalita agad. Oh, wait now. Class, is it okay if next time we will be starting earlier than 8 o'clock? Say we will start at 7:30 naman siguro. Is that okay with you? Para we can discuss more? Okay lang? Okay. Okay, sige. Sa susunod, ganun. I will be stopping here. I will check your canvas and then check them again. Okay, then we will continue on with the anatomy of the spinal cord, the peripheral nervous system. Tapos dediretso na ako dun sa first. I just want us to explore the canvas. Kapag may problema, sasabihin nyo sa akin. Kapag hindi nyo pa rin ma-open yung CUs, sabihin. By the way, sabi sa akin ni Ma'am Nicolas, baka naman daw hindi pa masyadong naglo-load yung canvas, kino-close nyo na. So medyo matagal daw kasing mag-download yon, lalo na kapag gadget yung ginagamit ninyo. So take time para ma-download, para makita natin yon. Okay? Take time. Alright?
para makita. But I will arrange your canvas now para malaman ninyo kung okay ba siya. Okay, are we done copying? Tapos na ba tayo? Yes na ba? Yung mga nag-no kanina, are you done already? Miss Juliar, are you done copying? Magsusulat ha, magsusulat, please, magsusulat. Ayan. Mr. Orkia, magsusulat ha. Mr. Sara, you follow through your notes, anak ha? Okay, tapos na raw. So, can I erase now? Ma'am, excuse me po. Yes, anak. Ma'am, nag-open po ako ng Canvas through laptop. Meron na po yung mga lectures niyo po doon. Pero pag sa phone po, na through Canvas na application po, wala po. Okay. O, sige. Tignan natin ng mga Canvas. O, nakapag-open na si Miss Santos. Very good. Anak, na-publish lang ba yung CU o nakapublish lahat? Nakapublish po lahat. Patay! Okay, do not open it yet. I will unpublish it first, okay? Para hindi kayo masyado. Pag binuksan mo yan at nakabukas ka ng course task, gagawin mo yan. At pag ginawa mo yan, mapapasok yan sa grade mo. So please don't open yet. I will unpublish them, okay? Kasi pag inopen mo yan at nagawa mo na yan, papasok sa grade mo yan, hindi ko ma-alter yan, computer yan. So do not open it yet, okay? I will unpublish. Okay, so did we learn something today, class? May natutunan ba? Yes? Yes po. Okay. Yes, ma'am. So next Tuesday, we will have a longer time review ha. Baka lumagpas tayo. Ang gagawin ko, iuusog ko kayo, then iuusog ko rin yung anatomy class ko. I have class at 10:20 with anatomy. So iuusog ko din sila para iuusog tayo sa mas maaga, iuusog ko lang sa mas late para mas marami tayong ma-discuss. Okay? Doc, Yes, excuse me anak. po. Yes. Doc po, yung akin po wala pa pong laman. Naka-laptop ka, anak? Opo. Okay, o sige. You try to do it again para intayin mo siyang mag-upload. Pag wala pa rin tayo at may problema sa Canvas, ilagay natin sa GC ha. Sabihin mo, Yes, wala, no, not count. Tapos alam niyo yon yung duktong-duktong. So sa lahat ng wala pang Canvas, ngayon ilagay niyo doon sa GC, halimbawa nakalagay doon sa Joyce Tap It, o kaya wag na yung pangalan niyo, yung Gmail ad niyo, Fatima Gmail, sabihin mo Canvas, problem sa Canvas, walang CU, walang laman, etc. Then I will need to report it today. Okay? Yes po. O, Thank sige, you thank you po. so much for listening, class. I'll see you on Tuesday. Please always check the announcement sa Canvas. May quiz tayo next week. Okay, so kung 7:30 ang klase natin, 7 a.m. ang quiz. Aga tayong gigising. Ano pong quiz natin? Post-test. Gusto ko pumasa ka. Okay? So, post-test. Okay? So, aralin natin to at kung makakaaral ka ng advance, that will be better. Okay? Okay. So, I'll see you again next week. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Thank you all of po. you. Thank you for Bye-bye. listening. Bye, Doc. Bye-bye. Bye-bye. Bye po, Doc. Bye. Ingat lahat. Stay at home. Thank you po, Doc. Thank you, Bye. Doc. Bye-bye. Bye.